Dahil ang Barangay Ginebra ay nangangailangan ngayon ng sentro, posible nga ba na ito'y gumawa ng trade sa Converge Fiber Excess? Na ang balita nga ay itong si Justin Arana daw ay gusto nang umalis sa Fiber Excess at nagdedemand na ng trade. At base dito sa mga balitang lumalabas, ang gusto raw ni Arana ay mapunta sa Ginebra. Kung sakaling totoo ang balitang ito, kinakailangan siguro na mag-offer ng Barangay Ginebra ng madaming players o at least starter kapalit ni Justin Arana. At ayon doon sa mga lumalabas na reports, ang pinag-iinteresan daw ngayon itong Barangay Ginebra na gawin ay i-offer itong si Sunny Esteel, si Isaac Go at isang second round draft pick kapalit ni Justin Arana. Ngayon, nandun na lang yan sa Converge Fiber Excess kung tatanggapin nila itong ino-offer ng Barangay Ginebra. Pero kung sakasakali, hindi na rin masama yung Arana, yung Isaac Go, Sunny Esteel at second round draft pick para kay Justin Arana. Pero as much as possible, ayaw ng Converge Fiber Excess na gawin ito at ayaw nilang mawala si Justin Arana dito sa kanilang lineup. Pero kung totoo na si Justin Arana mismo ang gusto nang umalis sa Converge Fiber Excess, mas mabuti siguro na i-trade na nga yan ng Converge. Pero sa bandang huli, magdedepende kasi yan kung sino yung hihilingin at kung sino sa tingin ng Converge ang nararapat na kapalit nitong si Justin Arana. Ang sabi kasi ng iba, posible raw na baka yung kalibre nitong si Ian Sanggalang ang hilingin nila, pero ang Ginebra daw determinado na makuha ang nabanggit na player. So sa ngayon, magkakaroon pa rin ng negosasyon ang dalawang panig, at kung magugustuhan ng Converge yung ino-offer ng Barangay Ginebra, matitrade si Arana dito sa Gene Kings. Pero gaya ng nabanggit natin, ito'y nakasalalay doon sa kagustuhan ng Converge at pagpayag nila dito sa ino-offer ng Barangay Ginebra. Dahil syempre kahit i-offer ng Ginebra yung tatlo, kung hindi yan tatanggapin ng Converge ay walang trade na mangyayari, at yan ay nasisiguro natin. Kaya itong Converge ngayon ay mukhang nagre-ready na makinig sa iba't ibang mga offer. Ang San Miguel Beermen daw ay meron ding offer ngayon dito kay Cedric Barefield ng Blackwater Bossing. Ang balita natin, ito si Barefield ay gusto nang kunin ng TNT Tropa. Pero ang San Miguel daw ay susubukan nila na ma-acquire ito dahil maliwanag naman na kinakailangan ng bagong point guard ng SMB, at willing daw ang San Miguel na ibigay itong si Wami Tiongson at si Jeron Teng kapalit ni Barefield. Hindi natin masasabi kung iyan ay sasapat na para dito sa Blackwater. Ang maliwanag, ang importante dito, itong si Cedric Barefield mismo ay ayaw na sa Blackwater Bossing at gusto na raw nito na lumipat ng team. Ang madalas na nababanggit syempre ay ang TNT Tropang 5G. Pero kung sakasakali, ang balita naman ngayon ay ang San Miguel gusto raw unahan ng TNT at susubukan nila na makuha itong si Cedric Barefield. Tignan natin kung ito yung mangyayari nga, dahil sa bandang huli, kinakailangan siyempre na mapapayag ng SMB itong Blackwater. Magaling namang player si Jeron Teng at si Wami Tiongson, at sa tingin ko ay sapat na yung value niyan para dito kay Barefield. Pero siyempre, ang Blackwater, sabi nga nila, yan ay farm team ng MVP group. So ang magiging priority niyan ay kung sino ang ibibigay ng MVP. Kung sakasakali, magiging maganda to para dito sa TNT kung makuha nila. Pero ang San Miguel ay pipilitin daw talaga na ma-acquire si Barefield para magkaroon sila ng upgrade dito sa kanilang point guard position. Kung sakasakali, magiging ito na talaga yung aabangan ng marami, na sabi nga nila ay pag-aagawan ng San Miguel at ng TNT sa serbisyo ni Cedric Barefield, at yan talaga yung inaasahan natin. Kung sakasakali na ito yung mangyari, wala namang duda na magiging maganda yan para dito sa dalawang teams, o rather dito sa SMB, na gusto na magkaroon ng isang scoring point guard na makakatulong kay CJ Perez. Kaya itong si Coach Leo Austria, puspusan yung pakikipag-usap niya sa kampo ng Blackwater para matuloy itong nabanggit na trade transaction nila. Ang management ng Magnolia Hotshots ay pinag-iisipan kung kinakailangan pa ba nilang i-trade si Paul Lee o hindi. Medyo nahahati daw yung management ngayon kung ano ba ang gagawin dito kay Paul Lee. Merong mga gusto na pakawala na at i-trade na si Paul Lee habang meron pang value. Dahil syempre habang tumatagal, bumababa ang trade value ng nabanggit na player dahil nga bumaba na yung production ni Paul Lee, pati na yung kanyang minuto. At yung offensive skills niya hindi na masyadong nagagamit ng Magnolia, lalo na't nandiyan si Jerome Timosa. Kaya nga ang paniwala ng iba, nag-iintay na lamang ng magandang offer ang Magnolia bago na trade itong si Paul Lee. Pero sa ngayon, meron din nagsasabi na baka mananatili pa itong si Paul Lee sa Magnolia. Depende na lamang yan kung wala na kasing makuhang ibang offer itong Hotshots. Ibig sabihin, kung wala namang team na mag-o-offer ng serbisyo dito, ng magandang serbisyo dito para kay Paul Lee o magandang ka-trade, hindi na rin yan ito babas na pakakawala ng Magnolia.
Kasi syempre, gusto ng Magnolia, every time na magte-trade sila ay makikinabang naman sila doon sa makukuhang player. So sa ngayon, mukhang stay put muna si Polly unless meron silang makuha talaga na mas magandang offer. Pero kung ikaw naman ang Magnolia, ang nakikita natin dyan, mukhang kinakailangan talaga nilang gumawa ng hakbang para manalo dahil isa lang yung panalo nila, no, kontra sa Macau. Kaya daw itong Magnolia ngayon ay naghahanap ng mga adjustment na pwede nilang gawin dito sa kanilang lineup. At mukhang iyon nga pag-acquire dito sa nasabing mga player katulad nitong sila Tyler Tio ang isa doon sa nakikita nila. Pero baka hindi pumayag ang Phoenix na i-trade si Tyler Tio para dito kay Paul Lee. So sa best situation siguro ng Magnolia, no, mas maganda na samahan nila ng ibang player o draft pick si Paul Lee para gumanda-ganda yung trade value nito. At ma-trade na nila at makakuha sila ng ibang player na posibleng magamit at mapalakas itong line-up nila. Ang NLEX Road Warriors ngayon ay umaarangkada na at mukhang nagbago ng pasya ang management at hindi na raw bibitawan nitong si Kevin Alas. Mukhang nahanap na ni Coach Jong Wichiko yung tamang timpla at mapagsasama na niya itong si Kevin Alas, si Robert Bolick at si Shawnee Winston. Marami kasi nagsabi na baka sa umpisa ay mahirapan sila na pagsamasamahin ang mga nabanggit, no? Pero ngayon mukhang maganda na yung kombinasyon nitong si Winston, si Alas at si Bolick at mukhang steady na yung kanilang lineup. Kaya sa ngayon hindi muna raw gagalawin yan ni Coach Jong Wichiko. Pero syempre alam natin yung sitwasyon dito sa NLEX, no? Ilang beses na natin nakita na simula maganda yung performance nila pero pagdating ng quarterfinals na lalaglag. At alam din niya ng management at ng coaching staff. So ngayon mukhang tinitignan daw talaga ng NLEX ay makaabot sila ng semis. Parang yun ang ultimate goal nila. Kasi halos every conference naman itong NLEX umaabot yan ng quarters. Ang problema na pagdating ng quarters doon talaga nalalaglag. Kaya nga ngayon, mahusay naman yung import nila, maganda nilalaro. Kaya mukhang ito raw talaga ang gagawing hakbang ng NLEX. At ito yung magiging baka last chance ni Coach Jong Wichiko na paabutin ng semifinals itong NLEX. Hindi naman biro, nakuha nilang player si Shawnee Winston. Kaya mukhang okay talaga to para dito sa Road Warriors. Ngayon, kung hindi pa sila makakaabot ng semifinals, ayun, baka mapalitan na si Coach Jong Wichiko. Pero sa totoo lang, medyo mahirap na ang dadaanan nitong NLEX, no? Dahil syempre, ang mga top teams ngayon sa PBA, of course, yung Rain or Shine, ang TNT, San Miguel at Ginebra. Sabi nga nila, malamang yan daw maglaban doon sa semis, no? Pero itong NLEX, kung kakayanin nila, ay makakalusot. Pero medyo mabigat syempre yung dadaanan nitong NLEX Road Warriors para makuha nila at madaanan yung ganyang klaseng lugar. At bago natin tapusin itong ating programa ngayon ay batiin muna natin yung ating mga regular na mga viewers, no? Kabilang na dyan yung Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Dexter Domer, si Julie Villorosa, Teresita Danieles, Simon de Guzman, si RG Bueno. Pinabati din natin si Jonel Alagon, pati na rin si Andy Perez, at pati na si Malyari Mascarinas, Katsakino Dukusin, si Verbosidad, Edwin Carmona Jr. at iba pa.